May isang nakakabahalang hakbang na nagaganap ngayon sa ating pamahalaan. May isang serye ng mga pangyayari na kung iisipin mo, tila may kanya-kanyang legal na dahilan. Pero kung susuriin mong mabuti, mauunawaan mo na ito ay tungkol sa pagkontrol, tungkol sa kapangyarihan, at tungkol sa pagpapatahimik. Ang tanong ng marami ngayon, pinatatahimik ba ng administrasyong ito ang huling institusyon na humahad lang sa kanilang kontrol? Bakit may mga pag-atake sa Senado simula nang nagpalit ng liderato? Sa loob ng isang linggo, sunod-sunod ang naging mga kaganapan sa Senado. Simula nang maupo si Senate President Alan Peter Cayetano, tila marami ang kinabahan dahil sa paninindigan nitong tunay na independent Senate na walang dikta mula sa Malacanang. Ang paglabas ng ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal, ang pagsasampa ng kaso sa mga miyembro ng majority senators, lahat ito ay may malalim na dahilan. But let's be clear here. Lahat ng opisyal na sangkot sa anumang anomalya ay dapat managot sa batas. Kung may matibay na ebidensya, dapat harapin sa korte. Kung may pananagutan, hindi dapat exempted sa hustisya. Pero ang malaking katanungan, bakit parang may iniiwasan? Bakit tila mabilis ang kilos ng mga otoridad kapag salungat sa administrasyon? Sa kasalukuyan, ang Senado ang nag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking kontrobersya ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Una sa pamumuno ni Senator Marcoleta, kung saan marami ang mga nasa posisyon ang nabanggit na sangkot sa flood control scandal. Pangalawa, sa pamumuno ni Senator Ping Lacson, na kalaunan isinantabi ang pag-iimbestiga na labis na pinagdudahan ng maraming Pilipino. Ngayon na muling naibalik ang kontrol ng Senado sa mga dating minority na ngayon ay majority, na siyang nagpasimula sa pag-iimbestiga sa malawakang pagnanakaw sa flood control projects. Sunod-sunod naman ang naging pag-atake sa kanila na tila may malaking puwersa na hindi pumapayag na muling buksan ang investigasyon sa flood control scandal. Mga kababayan, kailangan nating malaman ng katotohanan dahil bilyon-bilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan na galing sa buwis na binabayaran nating lahat. Hindi ito simpleng problema. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng bansa, kaya hindi pwede na tayo ay tumahimik na lang. Isipin niyo yan. Habang lumulubog sa baha ang mga Pilipino, habang nawawalan ng kabuhayan at buhay ang ating mga kababayan tuwing may bagyo, habang may napapahamak at nasasawi dahil sa kapalpakan at pagnanakaw na ito, may mga taong humihiga sa salapi at nagpapakasasa sa bilyong-bilyong kickback. Ang investigasyon ng Senado ay hindi lang banta sa ilang tao. Banta ito sa isang buong malaking sindikato at sistema ng korupsyon na posibleng umabot sa mga makapangyarihang kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Dito natin makikita ang tila double standard ng mga taong nasa posisyon. Sa Kamara, agresibong-agresibo sila sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang iingay, sunod-sunod ang press release, pa-presscon tungkol sa impeachment case at kalabang politiko. Pero bakit kung gaano ka-agresibo ang Kamara kay Vice President Sara Duterte at sa kalaban nitong politiko, ganun naman katahimik, kalamig o kailap ang investigasyon sa mga ghost project sa flood control na kinasasangkutan ng kanilang mga kakampi? Bakit kapag kaalyado ng administrasyon ang tinuturo ng ebidensya, biglang bumabagal ang usad ng hustisya? Justice becomes suspicious when it is selective. Hindi tayo formal na nasa ilalim ng martial law. Bukas ang Kongreso, gumagana ang mga korte. Pero hindi lang naman deklarasyon ang paraan para pahinain ang demokrasya. Pwede mong unti-untiing pilayin ang mga institusyon sa pamamagitan ng takot,
legal na panggigipit, at selective justice. Isang pamilyar na pattern na alam nating mga Pilipino kung saan nagmumula ang ganitong kalakas na puwersa at kapangyarihan. Ginagamit ang lahat ng makinarya, ginagamit ang media para magmukha silang tama, ginagamit ang mga institusyon para ipakita ang takot sa bawat isa na hindi pabor sa kanila. Ang Senado ay hindi departamento ng Malacanang. Ito ay isang kapantay na sangay na binuo ng konstitusyon para magsilbing preno sa labis na kapangyarihan at pang-aabuso sa posisyon ng mga nasa executive branch ng ating gobyerno. Kaya mga kababayan, sa darating na impeachment trial at sa pagpapatuloy ng flood control investigation, kailangan nating maging mapagmatyag, maging maingay at huwag matakot.